sa Biblia. No, wala kang mababasa na ni isang talata sa Biblia na si Jesus ay nag-claim na ako'y Diyos at dapat sambahin. Ano daw? Sa Biblia. No, wala kang mababasa na ni isang talata sa Biblia na si Jesus ay nag-claim na ako'y Diyos at dapat sambahin. Wala daw mababasa sa Biblia na sinabi daw ni Jesus, ako'y Diyos. Biglang babawiin niya yan eh. Sabi mo kasi walang mababasa letra por letra na Diyos si Kristo na sinabi niya. Ang tanong mo kasi dito, meron ba akong mabasang Bible translation na sinabi doon sa translation na yon na sinabi ni Kristo, I am the living God? Meron ba akong mababasang gano'n kaya? Tingin mo. Meron, wala? Wala kang mababasa na unequivocal statement na si Kristo ay nagsabing Diyos siya at dapat siyang sambahin. Dahil hindi nga siya Diyos, tama siya. Okay. So, babasahin ko lang kayo, no? Babasahin ko lang tong Peshitta Holy Bible Translated, no? Pero ko screen ko, no? According dito sa Holy Bible Translated Peshitta version, John chapter 8, dito sa verse 12, no? And Yeshua spoke unto them. And Yeshua spoke again with them, and he said, I am the living God, the light of the world. Ayun, pa-zoom natin ha. Sabi dyan, Yeshua spoke unto them and said, I am the living God, the light of the world. May nabasa ba ako dito? Sinabi ni Kristo, I am the living God, the light of the world. Meron ba? Wala. Pwedeng pakibasa ulit. Ayan, sige. Time stop yan, bro. Proceed. Oo. Sige, John chapter 8, verse 12, Holy Peshitta Bible Translated. Kasi sabi mo kanina, wala daw mababasa letra por letra. Sinabi ni Kristo siya, Diyos. Basahin ko ulit sa'yo. And Yeshua spoke again with them, and he said, I am the living God, the light of the world. Question, mayroon ba akong nabasa dito na sinabi ni Jesus, I am the living God, the light of the world? Meron, wala? Meron, wala? Meron. Meron. Yun, meron. O, kita nyo? Kung gano'ng kasinungaling, binawi ang sagot pero palang mapabasa ang Diyos si Kristo. Sinabi niya. Binawi na yung kanyang sagot. Meron daw talaga tayong nabasa. So, nagsabi, Jesus said unto them, I am the living God. Meron na. Kanina, wala. Siguro, hindi siya na-educate muna. Nung nakaharap na niya ako, doon yan, nalaman na meron pa. So, hope na di na niya gagamitin yung mga ganong klaseng argument. No? Kasi hindi po valid yung argumento na yun. Ngayon, may sinabi ka na nanalangin daw si Jesus or pipray daw si Jesus. So, para sa'yo, kapag nagpipray, hindi Diyos. Tama? Pag nagpipray, hindi Diyos. Absolutely. Yes. Okay. Sige. So sabi mo, kapag nagpipray hindi Diyos, meron ba akong mababasa sa inyong hadith na ang inyong Diyos nagpipray, letra por letra sa inyong hadith? Meron kaya akong mababasa sa tingin mo? O wala? Letra por letra, wala. Kita natin, ha? Ito yung hadith, no? Babasahin ko lang muna to, bro. Rash. Objection. Objection muna, time stop. Objection, affirmative, ano yan? Pinagbigyan ko lang siya, no? Pero kanina ko pa napapansin. Ito ay question and answer. Palatag-latag ka eh. Takot ka naman pala matanong eh. Diyos mo nanalangin din. Hindi Diyos ang Diyos mo niyan. Yung latag mo, panindigan mo. Kumbira ka naman. Oo. Ngayon, pakinggan ninyo po, ha? May mga nilatag siyang mga talata na hindi niya naintindihan. Basically, ganito yung kanilang ginagawa, mga kapatid na mga Kristiyano. Pag nagbabasa ng Biblia, putol-putol, lugaw-lugaw ang kanilang pagbabasa, hindi binubuo, hindi contextualize. Ewan ko kung bakit ganon. Kasi siguro dahil sabi ni Muhammad na kami ay mga illiterate daw, sabi ni Muhammad. No? Sa hadith, basahin lang natin. No? Hindi naintindihan kasi mismo si Muhammad, hindi naintindihan ang Biblia. Ang sabi niya kasi dito sa hadith, no? Inna umatun amayatun la nakhtubu wala nahsabu syahru hakada wa hakada. Sabi, narrated Ibn Umar, Sahih al-Bukhari 1913, book 30, hadith 23, the prophet said, we are an illiterate nation. So expected na natin kung ang founder illiterate, hindi makaintindi, expect na natin na ang mga sumusunod ng tao na yon, hindi din talaga makaintindi kung anong nababasa nila. Hindi daw Diyos ang nanalangin, yata kanilang Diyos nanalangin. Sabi dito sa Al-Adab Al-Mufrad 645 na kanilang hadith, sabi,
akhbarani ala'u an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then qala min sala ala. So ang kanilang Diyos nanalangin, sabi dito, Abu Hurairah reported that the messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, if anyone prays once on me, Allah will Allah will pray 10 times on him. Kita mo, Diyos mo nanalangin. Bira, anong klaseng Diyos mo nanalangin din? Hindi ito Diyos. Allah will pray 10 times on him. Yan ang sinasabi natin na mali-mali yung mga argumento. Dito sa second cross, medyo dito siya pumalpak na. Kasi ang paksa niya, patutunayan niya sa Biblia na si Jesus hindi Diyos, tao lamang, sugo lamang. Yung paksa niya na yun, hindi mababasa sa Biblia. Siya na mismo umamin eh. Siya mismo sa kanyang paksa hindi na napatunayan eh. Tungkol sa paksa ito, no? Tama ba yung paksa mo na patutunayan mong si Jesus ng Biblia ay hindi Diyos, kundi tao lamang at sugo lamang? Tama ba yung paksa mo na yan? Yes or Tama. no? Meron ba akong mababasa sa Bible? Meron ba akong mababasa sa Bible na sinabi ni Kristo, letra por letra, hindi ako Diyos? Meron ba? Wala. Wala kang mababasa. Letra por letra. Pangalawa, sapagkat yun ang paksa mo, tao lamang daw, tanong, meron ba akong mababasa sa Biblia? Sinabi ni Kristo, ako ay tao lamang. May lamang. Meron ba? Wala. Wala kang mabasa, pero may mabasa kang tao siya. Okay. Sabi mo dito, sugo lamang. Tanong, meron ba ako mababasa sa Bible? Letra por letra, sinabi ni Kristo, ako ay sugo lamang. Meron? Wala. Ako'y tao at sugo lamang. Wala kang mababasa. Sa makatuwid, yung paksa mo na siya'y hindi Diyos, tao lamang, sugo lamang, lahat ng yun, walang mababasang ganun sa Biblia ang sinabi ni Kristo. Wala. Wala sa Biblia yun. Sinabi letra por letra, wala yun. Tama? Wala kang mababasa. Tama. Kung si Kristo ay word ni Allah, siya ay word ni Allah. No? Yun bang word ni Allah, yung bang salita ni Allah, yung kanyang salita, no? Tao ba yung salita niya? Hindi. Tao. Tao na kanyang isinugo. Okay. So sabi mo na yung word ni Allah ay tao. Dito sa 673, no? Etong word niya dito, 673 ha. Dito sa 673 na his word, ito bang word niya dito tao lamang o hindi? Yang his word, tao yan. Tao lamang yan. Propeta. Basahin ko dito sa 673 ha, sabi kasi dito, wa huwa alladhina khalaqal samawati wal ardi bil haqqi wa yawma yaqulu kun fayakunu qawluhu. So yung qawluhu, yung word ni Allah, yung qawluhu, tao lang yan. Tao lang yan, qawluhu na yan, yung word niya, tao lang yan. Tao O lang hindi? yan. Tao lang yan si Jesus. Dito sa 673, paano niya nilika ang heavens and earth? Paano? Objection, moderator. Objection, proceed. Wala yan sa nilatag ko. Ang tanong ko, kung tao lamang yung qawluhu, ang tanong ko, yung word, paano ng inyong Diyos nilika ang heavens and the earth sa Al-An'am 73? Paano niya to nilika? That's the question. Paano daw? Next question, bro. Next Tinanong niya- question. O kita nyo, di niya masagot. Kasi nga sinungaling siya, alam niya sa sarili niya yon. Kasi ang word doon sa chapter 6 verse 73, creator yun ng heavens and the earth. Yun ang nag-create ng heavens and the earth at hindi yun created ayon sa paliwanag ni Al-Tabari, tafsir. Alam niya kasing maiipit siya pag sinagot niyang word of God ang lumika doon. Kasi si Kristo lalabas, creator. Yeshua Mashiach kahubedol dyan siya si Miluhay, pakinggan ninyo mga kapatid na Kristiyano, no? Na-appreciate natin siya na nag-invite siya sa atin mag-Islam. Kaya lang hindi credited yun, hindi credible yung para sa kanya. Kasi nakikita natin dito na he himself is blaspheming his own religion at he is lying to his own religion at hindi niya alam yung kanyang religion. Bakit? Paano ko nasabi? I'm not insulting him. Pero ito yung na-observe ako. Ang sabi daw niya, na yun daw kauluho dito sa 6 Al-An'am 73, hindi daw to, ito di tao lamang. Tao daw lamang yung kauluho, yung word.
Ang problema dito, ang paliwanag dito ng kanilang scholar na itong word, ito ay creator at ito ay hindi created. So dito pa lang nagsisinungaling na siya sa atin eh. He is lying about Surah chapter 6:73. Kasi ang paliwanag ni Al-Tabari diyan na yung kauluho diyan, yung word na yan, no? Nakatumbas sa wakalimatuhu. Yan po ay creator at hindi created. At sabi niya, tao lamang. Mali yun, kapatid. Sana hindi ka magsisinungaling sa religion mo. Huwag mong sabihin na ang kauluho, yung word dito ni Allah, ninyo, tao lang. Hindi tao lang yan. Ang paliwanag ni Al-Tabari dyan, ganito. Pakita natin. Sabi niya, kauluho, kalaka fi hadal, magham, mabihi, kalahu. So, wakala ma'adalika qawluhul samawati wal ard bi kalimatin wa qawluhu hamma. Paliwanag ni Tafsir Al-Tabari. Ano ibig sabihin nung binasa natin, He created the heavens and the earth by His words wa kalimatuhu. Yung kanyang kalimatin. Kinreate niya yun. Wa kalima o bikalima. Ang bikalima, si Kristo bikalima din sa isang talata. No? Ang word dito ay hindi po ito creation, ito po ay creator. Tapos ang sabi sa baba, na paliwanag ni At-Tabari, no? Ang sabi niya, alalladina kalaka bihi al-kalaka khari mukallaka. So, ibig sabihin, the word of God by which He created the heavens and the earth is not created. Paliwanag ni Al-Tabari yan, Brad. Sana hindi ka magsisinungaling doon sa talata ng Quran. Kasi ang paliwanag dito ni Al-Tabari napakaganda na ang kauluho, ang word dito, hindi created, kundi uncreated. At creator pa. Tapos sabi mo tao lamang. Paano naging tao lamang? Uncreated nga. So dito pa lang nagsisinungaling ka na, may expose ka dyan. Kaya si Kristo, nung si Kristo po ay His word, hindi po tao lamang yun. Kundi creator yun ayon dito na ang His word, creator. Baliin mo ang tafsir, baliin mo ang paliwanag ng inyong mga eskola. At sana baguhin mo yung sinabi mo na ang kauluho ay tao lamang daw. Wala pong Muslim sasang-ayon sa iyo na ang kalakka, ang kalimatin, bikalimatin, tao lamang. Mali yun.